Sumaating pong pag-ibig at kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. At ngayon po, sa walang tulong ng Diyos, meron po tayong paksang inihanda ng kapatid na Eli na ating pong pag-aaralan na alay po namin sa inyo. Nakahanda na po ba kayo, mga kapatid? Kung paano makikilala ang tapat na tagapangaral na ikaliligtas at ang hindi tapat na tagapangaral na ikapapahamak ng mga tao ayon sa Biblia. Uulitin ko po ang ating paksa, mga kapatid. Kung paano makikilala ang tapat na tagapangaral na ikaliligtas at ang di tapat na tagapangaral na ikapapahamak ng mga tao ayon sa Biblia. Kung paano po dito sa lupa, may babae, may lalaki, may tumboyang bakla, may pandak at matangkad. Pagdating naman po sa nangangaral, meron naman po tayong tapat at di tapat. Yung tapat po, magdadala po sa kaligtasan. At yung di tapat, magdadala naman po sa kapamakan, sa impyerno. Gusto po ba nating maligtas? Siyempre! At kung ayaw naman nating maligaw o mapahamak, ay dapat aware naman po tayo din sa di tapat. Tama po ba? Sino-sino po yung mga yan? Yan po ang tutuklasin natin sa pagkakataon nito sa awa at tulong ng Diyos. Mag-umpisa po tayo sa ganitong tanong. Ano ang malaking kaugnayan ng o relevant ng tagapangaral sa buhay ng tao? Basahin po natin sa Roma 14:17. Sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano nga silang magsisampalataya doon sa kanila na hindi naman nila napakinggan? At paano nga silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Ipinapakita po sa ating talata na napakalaga po ng mahal ng pinakinggan. Yan ang yung nasa mahal na dapat natin papakinggan. Ikama po natin sa 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Para po pala tayo maligtas, kailangan po natin si Maharal na pinakikinggan. Dahil sinasalita naman niya ang salita ng Diyos o ni Kristo. At pag napakinggan naman natin, sumampalataya tayo. At pag sumampalataya tayo, maliligtas tayo. Amen? Kaya po yung pangaral na yan, faktor, kasangkapan po yan o faktor para tayo maligtas. Sino po yung mga napakapagliligtas? Ang sinasabi po dito sa Kawikaan 14:25, gising pa po ba kayo, mga kapatid? Pakinggan niyo po ito. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Kung paano po sa usgado, mahalaga po sa tapat dahil maliligtas ka sa kaso. Hindi po yung testigo palso, ha? Lalo naman po pagdating sa mahal, ang maliligtas, yung tapat, tama po ba? Ano po yung katunayan na yung tapat na makapagliligtas? Ang sinasabi po ng tapat na mahal na si Pablo sa unang Timoteo 4:16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati na rin ang nagsisipakinig sa iyo. Kaya po yung mga ngaral, tapat po, yung mga natapat po, maingat po yan kung magturo. Ang sabi po kasi, sapagkat sa paggawa nito ay ang sarili mo ang ililigtas mo at pati na rin ang nagsisipakinig sa iyo. Kaya maraming mga hindi maliligtas Tanong niyo po kung bakit. Kasi walang habas kung magsalita Pero paano po natin makikilala ang isang tapat na maharal? Nakasangkapan po ng Diyos na ikaliligtas sa mga tao. Yun pong sapatero, saan po makikilala yun? Diba sa sapatos na ginagawa niya? Ganon din naman po yung karpentero sa bahay na ginagawa niya. Yung maharal, saan po makikilala? Basahin
po natin sa 1. Okay, hanggang dyan po ang ating Salamat po sa Diyos.